Mula nitong September 25 hanggang September 27, sunod-sunod ang harassment ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea. Tulad na lang ng sa Hasa-Hasa Shoal kung saan 2 beses tinutukan ng laser ng eroplano ng BFAR na delikado dahil posibleng pansamantalang makabulag kung tatama sa piloto. E unang balita si Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang 2 Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasa-Hasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Rumapenet. 2 missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung 2 barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana maghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming eroplano. Yan, laser. Agad nag-radio challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. 2 beses pang nag-laser ang missile boat. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangingisda. Minsan ma'am, pinapaalis, bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, 1 tonelada na lang ngayon. Nalulungkot mo kung medyo nagagalit. Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, siyempre magagalit naman tayo. Mahigit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasa-Hasa Shoal, naghatid din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa Pag-asa Island ang 4 na barko ng BFAR noong Miyerkules, September 25, sinundan na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, di bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Niradyohan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy Cay-1. Under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101. This is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng 2 inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Rumapenet. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Rumapenet, ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ng helicopter ng Chinese Navy at inikutan ang 2 barko ng BFAR. Ang Datu Rumapenet, pinagitnaan na ng 1 Chinese militia vessel, 2 inflatable boat at helicopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang Pagbuaya, isang dangerous maneuver na maituturing. China Coast Guard 5101. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission sa Sandy Cays 1, 2 at 3 na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na illegal. That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatan maghabol
Wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Ganun sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng submarine. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Sa maritime patrol ng BIFAR, kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Huwebes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Mula sa West Philippine Sea, Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.